Hi everyone! Welcome back to another content. This is Missy and this is my son Zachary. So I decided to make a separate video on how to secure or on how to get a PSA birth certificate of your son or anyone. But before we begin, of course, I'm going to tell you again to please don't forget to click the subscribe button below if you haven't been clicking it and you are just watching this video. Please do click it together with the notification bell if you want to become updated to all of my upcoming videos. Thank you so much in advance. Let's go! Okay, so this video is intended for all of the Filipinos who might possibly looking for this kind of content. That's why I will be making it in Tagalog. So, ano nga ba ang unang steps pag kukuha ka ng PSA birth certificate? Ang una ay kailangan mo magpa-appointment sa kanilang website. Punta ka sa website nila, nandito sa screen, nilalagay ko dito at nandun din sa description box ko sa baba. Kailangan mo magpa-appointment sa website na yan kasi hindi sila tumatanggap ng mga walk-in. Pero, kapag pumunta ka doon na wala ka pang appointment, meron naman doon nag-a-appointment sa may gilid nila sa may baba. Kaya lang, masasayang yung punta mo kasi hindi sa mismong araw na yun na pagpunta mo, ikaw magkakaroon ng slot. Sa susunod na araw ka uli, papapuntahin doon para i-accommodate ka nila. So, sayang lang yung pagpunta mo. Okay, that's the first step. Siyempre, pag meron ka ng appointment, depende sa'yo kung anong pipiliin mong araw at pipiliin mong oras. Meron silang umaga at meron din silang hapon. Depende na sa'yo, makikita mo naman yan sa website na yan. Pag nakakuha ka na ng appointment, siyempre, kinakailangan mo yun puntahan. At kapag nandun ka na sa mismong PSA, baba ka lang sa PSA. Itong video na to ay para dito sa Quezon City branch ng PSA. Hindi ko alam sa ibang PSA kung ganito din yung process. Basta ito para lang dito sa Quezon City. So, after mong mag-book ng appointment, syempre pupuntahan mo siya doon sa building. Akala ko nung una doon sa yellow building siya. Hindi pala, papasok ka sa pinakadulo, tapos makikita mo doon yung bago at malaking building ng PSA. Ang first step na gagawin mo ay pupunta ka sa may bandang gilid, hindi dun sa may hagdan, bandang gilid, tapos dun mo makikita yung guard na mag-a-assist sa'yo kung saan ka pupunta. Siyempre, kuha ka ng form, nandun sa mga gilid, tapos filled out mo lang yung form na yon, and then pagkatapos mong ma-filled out yung form na yon, may pipilahan ka uli na table kung saan doon nila isusulat, i-check nila yung mga details doon sa form na pinilled out mo. And then, pag okay na, clear na lahat, sasabihin sa'yo nung nasa table na mag-a-assist sa'yo na pumunta ka na sa second floor. Yung second floor nila ay sa loob na ng building. Pag nandun ka na sa taas, doon maginhawa na kasi air condition na. Ang susunod na gagawin mo na ay papapilahin ka ng guard kung priority ka since na may baby akong dala-dala, so pinapila ko sa priority lane. At kung hindi naman, meron din pilahan. So yung counters nila from 1 to 30 yata o 32. I'm not sure, guys. Wait. So, ayan, nakuha ko nga ito kanina, itong PSA certificate ng baby ko. And then, wala naman silang hahanaping any documents maliban sa valid ID mo. Kapag pupunta ka doon, make sure na meron kang dalang ballpen and valid ID. Any government ID, isang peraso lang ang hahanapin nila sa'yo. So, pag akyat mo doon, may magbibigay sa'yo ng queue number. Kukuhaan niya sa machine. May mag-a-assist naman sa'yo. Pag may queue number ka na, proceed ka na sa payment. And then, pag priority lane ka, doon ka sa priority. And then, kapag hindi naman, meron din ibang lane para doon. And encoding muna bago payment. So, pag meron ka ng queue number para sa encoding, punta ka naman sa payment counter. Kapag tapos ka na sa payment counter, doon ka na sa upuan. Mauupo ka ng ilang minutes para hintayin na tawagin uli yung number mo doon sa monitor. Yung queue number yun yung hihintayin mo na tawagin para sa releasing ng birth certificate na kinuha mo. Yun lang, ganun lang siya kadali. Pag tapos na, alis ka na. So, yun lamang ang video na to. I hope nakatulong ito sa inyo. And, sana nagustuhan nyo. Sana hindi kayo nagulahan. Sana mas nalinawan kayo. So, ulit, maraming salamat sa panonood. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko at ikaw ay nanonood lamang nito, please, do click the subscribe button below para naman matagdagan ang aking subscriber. Ma-appreciate ko na ng sobra kung i-click nyo yung subscribe button sa baba. Salamat ng madami. Goodbye!